Andres Bonifacio y de Castro. It was on November 30, 1863, when a well-known brave man and noted to be a smart, fearless Filipino hero came into existence. Named Andres Bonifacio y de Castro, which is often called as the father of the Philippine Revolution. He was the son of Santiago Bonifacio, who was a local politician who served as a chief lieutenant of the municipal mayor, and Catalina de Castro, a half-Spanish who worked as a supervisor in a cigarette factory. Tatlong taon na tayo nangangalap ng kasama, subalit hanggang ngayon nagmumula sa lagat pa rin ang mga tao sa kalupitan ng mga Kastila. Isa ko kung paano nila pinarote ang tatlong pari. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi maalis ang tingin ko sa kanila. Habang pahigpit ng pahigpit ang yakap ng kamatayan sa kanila, ngayon nauunawaan ko na. Hindi naging matagumpay ang mapayapang pagbabago na isinuno ng Espiritu Santo. Nais natin ang tunay na kalayaan. Wala nang ibang paraan kung hindi ang himagsikan. Mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi tayo dapat matakot. Kahit sa kamatayan, isipin natin, tayo'y malakas, matibay, makapangyarihan. Tayo ang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng anak ng bayan. Napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin tinigilan ang kanilang pang-aapi. Sa labanang ito, isusuong natin ang ating mga buhay para sa panganib. Sabihin nyo sa mga pinuno ng konseho, ipinapatawag sila lahat ng Supremo. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimulan natin ang revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan ninyo ang muting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang taon pangangakop ng mga Espanya. Kulang man tayo sa mga sandata, malakas man ang kanilang kanyon at baril at mga Kastila, lalaban tayo hanggang sa huling hinga. Anapalibabe. Maligayang pagdating. Mabuhay mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagpupulong na ito. Ako po, Andres Bonifacio. Masaya akong inyong pasya na makiisa sa pakikipaglaban para lang sa kalayaan. Narito po ang kasamang Emilio Jacinto upang pangunahan ang inyong pagsanib sa katipunan. Muli, magligayang pagdating. Hindi tayo